Sa mga bagay na wari mo hindi maunawaan, bakit hindi mo iugnay ang nakaraan sa kasalukuyan? Hoy! Bukod sa mga politikong to, sino pa ba ang mga taong kumukonsinting baliktarin ng mga karapatang pantao? Sa mga bagay na wari mo hindi maunawaan, bakit hindi mo iugnay ang nakaraan sa kasalukuyan? Sus! Matagal na yan sa pwesto eh. Masanay na lang siguro tayo. Putulin ang mga nakasanayan, reformahin ang mga karapatang pantao. Gumising na po tayong lahat. Kung hindi ngayon, kailan pa? Ewan. Even for just a moment, naisip mo ba kung ilang henerasyon na ang nagdaan na walang kalinawan ng batas sa ating bansa? Sa mga bagay na wari mo hindi maunawaan, bakit hindi mo iugnay ang nakaraan sa kasalukuyan? Ang batas ay umuunlad kung ang lahat ay kinikilala ang kanilang mga karapatan. Sa paglaban para sa maayos na sistema at batas, ang Filipino Gen Z voters nitong 2025 election ay pumalo ng 21.87 million mula sa dating 13.11 million noong 2022. Iba't ibang datos ang nagpapakita na 81% ng mga Filipino Gen Z ay gumagamit ng social media bilang paraan ng komunikasyon na nagre-resulta sa malaking electoral power sa pag-impluwensya ng eleksyon. Bakit? Dahil ang pagkonsumo nito ay karaniwang political participation. Dahil sa mga nakita ko, tama sila. Kung hindi ngayon, kailan? Sa tabing dagat, natagpuan ang bangkay ng isang kilalang manunulat at aktivista. Ngunit magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin tukoy ang pagkakakilanlan ng naturang salarin. Ilang reforma na ng konstitusyon ang nagdaan, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin maunawaan ng batas at hustisya ng lubusan. Ilang dekada na ang nagdaan, sigaw pa rin ang hustisya para kay Susan. Sino ka? Ako si Susan. Sa